PV wire sizing. Nagpaplano ka ba ng DIY solar setup pero hindi ka sure kung anong wire size ang safe? Alam mo ba na maling wire size pwedeng mag-cause ng power loss? Sobrang init ng wire at inefficiency ng system? Tara, pag-usapan natin ang tamang PV wire sizing. Simple lang at madaling sundan. Sa solar setup, hindi sapat ang 125% lang na factor of safety. Dapat 156% ang gamitin nating safety factor ayon sa Philippine Electrical Code. Bakit 156%? Una, ang capacity ay hindi bababa sa 125% ng maximum circuit current. Pangalawa, additional 125% ulit kasi ang solar ay continuous load. Ibig sabihin, kaya niyang tumakbo sa full current ng lampas 3 hours, lalo na pag tirik ang araw. Kapag mali ang wire size mo, umiinit ang wire, nasisira ang insulation, bumababa ang lifespan. Delikado, pwedeng mag-cause ng sunog. Kaya importante ang tamang wire sizing. Ito ang formula. Current required equals to 1.25 times 1.25 times ISC. Minimum rated required. Maximum circuit current. Continuous load requirement. Short circuit current. Simplified. Current required equal to 156% times ISC. Example, 710 watts bifacial solar panel. Short circuit current equal to 18.4 amps. Compute natin. Current equals 156% times short circuit current. 1.56 times 18.4 amps. Current equals 28.7 amps. Ibig sabihin, ang wire mo dapat greater than 28.7 amps ampacity. Hindi bababa dito. Kung 125% lang gagamitin mo, pwedeng mag-overheat ang wire mo. Quick reference. Based on ampacity alone, ang 12 AWG nasa borderline ng ampere rating. Kaya 10 AWG or 6 square millimeter ay recommended. Here's the summary. Combined effect. 125% times 125% equal to 156% safety factor. First factor, irradiance overshoot. Second factor, continuous load derating. Gusto nyo ba malaman ang voltage drop ng wire size mo depende sa length ng wire? Mag-follow, like, and share ka lang at mag-comment ng voltage drop or VD kung gusto mo malaman para sa next video.